buong Pilipinas. 2.42 infant deaths per 10,000? Huh? 1,000. Per 1,000 live births. Eh baka mataas po ang 30 at hindi po 30 lang. And follow up po ma'am, sabi nyo yung mga kumadronang yon ay mga BHW? Kino-confirm nyo ba mga BHW? Yung, di ko nahuli eksakto yung mga pangalan nung sinabi ni Sir Randolph, pero Hogar, may Virginia yata, may Jonah or Jora, apelido Mesias, pero baka mali yung pagdinig ko at may isa pang pangalan. Yung apat ba na kumadronang iyon, ito pala, tatlo nga, Jella Hugar, Virginia Mesias, at Jonah Ramirez. So itong tatlong kumadrona na nag-attend sa asawa ni Sir Randolph, sa mama nung baby na namatay, sinasabi nyo ba sila ay mga BHW? Ang sa pagkakaalam po, yung si Mesias at si Hugar po ay BHW. Hindi ko po alam si Jonah Ramirez po, ma'am. Okay. So alam nyo na si Jella Hugar at si Virginia Mesias ay mga BHW. Hindi nyo sigurado yung Jonah Ramirez. So may alam kayo dun sa paanakan. Kasi alam nyo yung status nitong dalawa sa tatlong kumadrona na BHW pala sila. Kasi nakasama ko sila. Sa lungsod pa yung knowledge ko na BHW na po sila, ma'am. Okay, pero alam ninyo na bilang BHW, nagsisilbi silang kumadrona dun sa paanakan. Tama? Hindi, siguro sila yung tinatawag pag may mga siguro sila. Kanina. Ay, ako, hindi siguro, si Mr. Teresa. Chair. Sigurado ang sinabi kanina eh. Chinga, Liay, Yamson, hindi ka pa nakulong sa baba, di ba? Hindi ka pa na-cited in contempt. No, hindi ka pa cited in contempt. Pero pag patuloy ka dito magsinungaling, 100% guaranteed, ikukulong kita doon sa baba, isa-cite in contempt kita. Kung patuloy ka magsisinungaling dyan. Very clear. Na nandun ako, sabi mo pa nga sa akin, nung binisita ko kayo doon, sabi mo pa nga sa akin, na meron kami mga narcissist dito, sir. Di ba? Sabi mo may narcissist. Alam mo. O pero ngayon, hindi mo alam kung sinong nagmamanage doon sa paanakan na yun. Sir, wala po talagang nagmamanage. Ang nangyayari kasi nga practice doon, kasi we know na may mga nurse. Sir Randolph, kung pwedeng kumpletuhin nyo yung kwento nung inyong baby. Yung kanyang paano po siya namatay. Tapos pagkatapos nun, saan nyo po iniliping? Matong pagka alas 2 sa kadlawon, tungod kinatuyog naman ko sa pagka alas 12 sa tungang gabi, ang asawa nagbantay. Namukaw na ang asawa, nagpahihilak siya. 2 o'clock in the morning, yung tulog na siya, bigla siyang ginising ng asawa niya na umiiyak. Ara rin siyang humilak, wa ko kasama. I would like to acknowledge the presence of Senator Francis Tolentino. Thank you, Your Honor. Please continue. Natinga ako kay ara naman siyang humilak, dili na siya mamati og pangutan-on unsa nahitabo. Motong dito na din ang bata nga hinggahi na matay. Nagtataka ako bakit grabe yung iyak niya, hindi na siya nakinig sa akin. Nalaman ko na tumigas na pala yung katawan ng bata. Moto na ano po ko yung mahimo, kundi mohilak ragan. Wala na akong nagawa noon, umiyak na din ako. Motong pagka atong nahitabo, ingat to ang ugangan na ingat to ni Senyor Aguila. Nangonsulta o kung sa'y buhaton, matong ingon si Senyor Aguila nga dapat rakang kuno to na nga kalikpayan kay waya na ko yung mga pag-antos. Pinuntahan yung mother-in-law ko, tsaka sinabi niya na dapat na akong matuwa kasi wala na akong dapat ipag-alala kasi sinabi ni Senyor Aguila na okay na yung bata. Maana to na wala ko'y nahimo kay matod pala yung Senyor na Sandali ha. Ikalipay. Saan yung kuwan mo ngayon? Yung mother-in-law mo? sa kapihan, sir. Andun pa rin sa kapihan. Opo, sir. So loyal pa rin sila kay Senyor Aguila. Opo, sir. So sabi ni Senyor Aguila, pasalamat ka kay okay ka na, wala ka nang pag-isip, wala ka nang alalahanin dahil patay na yung anak mo. Waya na ko'y pag-antos ang bata nga pag-aalaga, pagpadako,
Mara to kibali hawra kang ganun. Ako sinabihan ng mother-in-law ko na ganon. Dalhin mo nga yung Senyor Aguila dito sa harapan ko. Titingnan natin. Ha? Wala na- Ako ang sinabihan ng ganon. Ng mother-in-law ko. Masyado kayong naniniwala kay Senyor Aguila. Tingnan mo, yung anak ko, patay ngayon. Sige, patuloy. Mao na to na pag human ni jag sulti wala ko yung nahimo nagpahilak ra kang ko nga gibawalan po dito og nay mamatay dapat kuno ikalipay dili hilakan. Wala na akong nagawa, umiyak na lang din ako. Pero sinabihan, inorient kasi kami doon na pag namatay, hindi na hindi iiyakan, ikaliligaya. Natatuwa ka nun. Hindi sir. Ha? Hindi. That's brainwashing. Ha? Opo. That's brainwashing. Bini-brainwash kayo na sige, maligaya na lang kayo kung may mamatay para hindi kayo magreklamo, hindi kayo pupunta sa pulis, magpa-blatter na namatay yung anak mo. Ganun na, brainwashing yun. Continue. Mato pagkabuntag sige raman kong hilak ang ahong ugangan na laki mo na at putoy nagpatiga doon sa lungon. Kinaumagahan, yung father-in-law ko ang nag-asikaso ng ang bangkay tsaka yung lagayan ng kabaong ng bata. Kasi iyak na lang ako ng iyak. Syempre naman po, pati ba naman damdamin nyo, sasabihan pa kayo kung paano kayo dapat, ano dapat ang damdamin nyo sa pagkabantay ng sarili nyong anak. So, paano na po inilibing yung anak ninyo nung father-in-law nyo? Atong gusto ko na ang bata para panahon nga na ay madagkutan o maduaw na ang pahimuan o pansyon, siminto. Gusto ko sana na yung bata, merong libingan ng bata para sementado para pag dating ng meron kaming matirikan ng kandila man lang. Pero pinagbabawal din ni Senyor Aguila. Paanong pinagbawal? Bakit daw? Bawal kay basin nyo. Ngani ang kuros gani na bisan ngani ang kuros paglubong dili ipabarog kun dili iapil og lubong sa juta arong way ilhanan nga naay imong bata dito na gilubong. Even kahit na yung cross, isama din paglibing para hindi patayo para walang makita. Ano yun, Mr. Chair? Hindi mo tinanong yan? Bakit gano'n? Pinagbabawal din daw Ha? ni Senyor Sir. Wala na rin akong magawa, sir. Ang purpose ng cross, para masulatan na pangalan at malaman kung sino nakalibing dyan. Yan naman ang purpose ng cross, di ba? Oo. Bakit gagawa ka pa ng cross kung ilibing lang doon sa lupa? Hindi Kasi mo naisip yan. Bawal kasi sa mga bata daw, bawal daw lagyan ng cross. Pero gusto ko lagyan ng cross. Pero pinagbigyan nila ako, pero ililibing ko daw kasama doon sa ilalim. At bakit bawal daw sana na may krus ang bata na namatay? Iwan ko ma'am, kasi siguro hindi naman restrado yung ano doon, yung pinaglibingan ng mga bata. Yun, lumabas din po yun sa unang hearing, Mr. Chair. Yes, Hindi rehistrado. Bago tayo natin makalimutan si Teresa, Mayor Tim Kang, may wino kung meron bang permit itong ginawa ng libingan sa loob ng kapihan? Good morning, Senator. Walang permit. Talagang walang permit ang menteryo nila sa kapihan. Walang permit? Wala. Hindi DNR. ako nag-issue ng permit. Hindi ako nakapag-sign. Walang nag-request din sa'yo? Wala din ng request. DNR, are they allowed to put up a cemetery inside a protected area? No, sir. They are not allowed. They're not allowed. So kung may mamatay sa kanila, dapat doon ilibing sa authorized na sementeryo. Yes, sir. Bakit, Jerez? Bakit hindi niyo dinadala doon sa sementeryo sa Barangay Siring? Hindi naman gaano malayo yun. Malapit lang naman yun sa inyo kung dalhin ang patay doon ilibing. Bakit doon sa loob ng kapihan yun ilibing? Na bawal pala yan as a protected area na magkakaroon ng sementeryo doon sa loob.
according to DNR. Bakit ninyo